You could call it the sound of love come undone, when tears fall like a rain on two very young. Both of us were reaching for what we did not know. I was complicated, she was frustrated. For a time we let it go. I kept my eyes on the bright blue sky. It was all about me. I was in pain, alone in my head, pretending to be free. She wouldn't leave me just to leave me, no. She had fight in her bones. Some give up too soon, too easy. She wouldn't leave love alone. She wouldn't leave love alone. Nakikita mo naman, di ba? Hindi na kailangan magsasalita pa. Andito tayo sa bayan ng Solano. Malingkin tayo ng karne. Ang bayan ng Solano, isang maliit at maunlad na bayan. Nabibilang ito sa Class 2 na bayan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Meron itong 22 barangay at may populasyon na 65,287 as of 2020 census. Ang bayan ng Solano ay isang pangunahing sentro ng komersyo, isang boomtown at isang pangunahing stopover sa daan mula sa Maynila papunta man ng Banawe o Tuguegarao. Dito rin ang may pinakamaraming kilalang fast food, restaurant at turo-torong kainan sa probinsya. Isama mo na rin dyan ang magkabilaang bangko, supermarket at grocery stores. At syempre, ipinagmamalaki nito ang napakalawak at napakaluwang na palengke. Ako nga pala si Marquisa, proud Solanoan. Kaya naman, tara, samahan ninyo ako, libutin natin ang bayan ng Solano at tuklasin ang mga katangiang merong ito. At papasok na nga tayo sa aking bayang sinilangan, bayan ng Solano. At nandito nga tayo ngayon sa munisipyo. Ayan, so dito ang MDRRM. Oh, ayun. Takpan eh. Ayan. Ikot tayo dito sa munisipyo ng Solano. Ayan oh, ganda. So merong bago pang building na naipatayo dito kamakailan lang. At hindi ko alam kung anong pangalan nitong building na to. At itong katapat nga niya ay ang Salubris Medical Center. Malawak ang parkingan niya sa likod. Ikot tayo. Puntahan naman natin itong likod na part. Yan, meron pang mga building dito. Anong building dito? Yan. At dito matatagpuan ang RHU or Rural Health Unit ng Solano. Yan. Okay, so papasok na tayo ng Solano proper. Along the way, makikita mo ang mga establishmento. Palatandaan niya na maunlad ang isang bayan. Napakarami agad na establishment, kabilaan na gasolinahan. Kung ikaw ay napadaan na ng Solano, mapapansin mo ang malinis at maluwang na kalsada. Ako ay pinanganak dito sa lugar na to. At dito rin ako natutong lumaban ng patas sa buhay. Kaya na may in love ako sa sarili kong bayan. Daming nagbago, no? Madaming nagbago. Napakaraming nagbago. Oo, alam ko. Ilan sa inyo malis na sa bayan na to. Pero isa lang ang sigurado ko. Na mismo ang Solano, no? And wala.
ang bayan ng Solano. Itong Tomas Dacaya Community Center, ito ang pinakakilala dito, yung canyon. Ayun. At ito ang People's Park. At wag ka, napakarami ding bangko dito sa amin. Ang bayan ng Solano ang may pinakamaraming bangko dito sa Nueva Vizcaya. Magkabilaan yan. Naging sa gasolinahan, magkabilaan yan. Daan naman tayo ng palengke. Ay! At syempre, hindi lang bangko at gasolinahan ang magkabilaan dito. Magkabilaan din ang mga supermart. Ayan, nandito tayo sa may Seymour. Ayan, magkabilaan. Katabi niya ay ang Liza Supermart. Hindi ba? Magsawa kang maggrocery. Dalawa ang Save More namin dito. Doon sa highway na dinaanan natin kanina. Tapos itong nasa may palengke. Magkabila ang bangko, gasolinahan at supermart. Siyempre magkabilaan din ang palengke namin dito. Ayan no. Ito saka ito. Dalawa. Annex itong isa. Ayan o, di ba? Yan, ito ang Solano Public Market Main. At dun sa kabila kanina is Solano Public Market Annex. Ayun, tara, pasyalan naman natin ang palengke. Let's go! At ito na nga ang Solano Public Market Main. Dito matatagpuan ang mga gulay at prutas. Kasama na dyan ang mga damit, tsinelas, sapatos at iba pa. Ang takpong gilay mo na. Mas pipino. At habang ikaw ay papasok sa palengke, dito mo mapapansin na parami ang mga gulay, prutas, damit at iba pa. Masarap. Maihahalin tulad mo siya na para siyang gymnasium. Dalawang pinagtabing gymnasium. Prutas ba hanap mo? Ayan, marami dyan. Sarap naman ng mangga. Hello. O diba? Gina G. Pakwan mo ate, magkano yung 1 kilo? 40 yung 1 kilo? Oh, mura siya ngayon. So, hindi lang prutas at gulay ang benta dito sa public market ng Solano, no? Meron din mga damit. Mga damit. At mga tsinelas at sapatos. Ayan. Ayan, meron pang mga ukay-ukay dito sa looban. Shorts. Ayan. Damit. Sa mga oras na to ay magsasara na sila. Marami kami sabi. Time check, it's 12:30. May pusa. And so magliligpit na. So hanggang half day lang ang magbebenta ng mga gulay and then prutas dito sa main public market ng Solano. Tara, let's go. Punta naman tayo doon sa annex, doon sa mga meats at chicken, yan. Fish. Solano Public Market Annex. Saan located ito? Matatagpuan ang palengke ng Solano
sa Luna Street, Barangay Poblacion South. Tanong ko sa'yo, maalala mo pa ba ang dating palengke? Ako, isa lang masasabi ko dyan. Ang laki ng pinagbago, no? Ganda. Dito naman tayo sa Solano Public Market Annex pupunta. Mamalengke tayo ng karne. Fish, gano'n. Tara, let's go! Dito nga ang main entrance ng palengkeng ito. Tara, samahan nyo akong mamalengke. Unahin natin ang meat section. Ayan, may escalator dito. Solano lang ang meron yan. Tara, kyat tayo. Yan, so dito yung meat section. Mga pang pork gano'n. At dito naman tayo pupunta sa may fish. Una tayong pupunta dito. At bili tayo ng tilapia. Magkano per kilo? 170. Pang 100 lang. Pang sa akin lang naman, diet ano. Sige po, pang prito ba? So dito yung mga fish, mga bangus ganun. Dito yung tilapia, and then dito yung part na may mga seafoods. Yan. Kuha naman tayo ng panggasyos. Magkano po per kilo ng panggasyos? 180. Kuha tayo. Maliit? Naku, walang maliit dito ah. Ay, malaki. Good. Thank you. Sir, ano yan sir? Ano pangalan ng isang yung tinitira mo? Imelda ko yan. Imelda. Imelda yan. Magkano per kilo ng imelda ngayon? Depende sa wholesale sa naman. Okay. Ang laki oh. Yan, mamasyal tayo dito sa may fish section. Malalaki oh, hipon. Then tulingan po to no. Tapos pusit. Pang ihaw na pusit, pampu. So ayun yung escalator. Nandito tayo. Pupunta naman tayo dito sa may meat section. Mga baboy, ganun. Mga baka. Good morning. Hello ma. Good morning. Pupunta tayo ng pang pork chop kay Ate Delia. Hello. Ayan, Hello po. tignan nyo. Paano ko mag-chop ng pork? Diba? Kano po kilo po kayo ng pang pork chop? 300 po. Binila po tayo. Breast meat po ito. Kaso, ihali na po tayo. Pang 1 kilo sa akin natin. Pang pork chop. Gawin at takas to. Pang pork chop, paborito ni Amber. Ano to? Slice ba? Hindi na. Ganyan na to eh. Thank you, ate. Ano, sarap yan ah. So may pork meat section. Yan, hanggang dun yan. Hanggang dun sa may likod. Puro mga meats. Kahit kanino ka man bumili dito ay masisiguro mong fresh ang kanilang mga paninda.
So punta naman tayo sa may chicken section. Good morning po. Hello po, good morning. Good morning. Yan, Adidas oh. Nandito naman tayo sa may chicken section. Good morning po. Hello po, good morning. So, ayan, chicken. Dito sa meat section ay kukuha naman tayo ng ng Adidas, pang adobo. So, magkano po isang kilo, ma'am? 140 lang, sir. 140, sige isang kilo lang po. Mamimili kayo? Sige po. Manay kaliwa? Manay kaliwa. Ba't walang dugo? Ayaw. Pang Betamax to no? Hindi pa kasi nag-deliver yung ano. Hi! Hello. Good morning. Ayan. Right here. Nakakalimutan natin magbayad. Bayad muna tayo. Salamat, ma'am. Meron pa dito sa likod. Marami pa. Maluwang ang palengke ng Solano. Sorry, ma'am. So, paano ba inaakyat yung mga karne nila dito sa taas? Dito sa palengke? Sa may Solano Public Market Annex. Ito yung daan nila papunta dito sa taas. Ayan, dito. At hindi nga biro-biro ang akyatan dito sa likod. So dito sila mag-unload ng kanilang mga paninda. So dito ang papasok, matarik at madulas. Ayan. There is no margin for error, kumbaga. Dahil tiyak, hindi magandang kalalabasan. O diba? Nasa baba. Dito na pala tayo bumaba sa may harapan. May dinaanan pa kasi ako. Yan, so dito naman tayo sa baba. Dito sa may fruits and vegetables. So ito yung entrance ko. Yan, mga gulay. Yan, hanggang doon sa likod. So good morning, sir. Yan, so sa part na to ng palengke ay nandito yung mga panggataba, yung mga nyog. And then yan yung pinipiga. Piga na. Dami oh. Ito yung pinakagusto kong amoy pag nasa palengke. Yung amoy tinapa ba? Magkano naman po tinapa? 50. So 50. 50 yung isang ganito no. Ayun isang ganyan. Then meron din kainan dito sa side na to. And then may mga frozen, mga eggs. Ayan. Ayan, so punta na tayo doon sa ano. Ayan, so ito yung daanan papunta doon sa taas. Ayan. At dito nga sa labas ng palengke, makikita mo ang mga nagbebenta ng fried chicken. Idagdag mo pa dyan ang mga street foods katulad ng kikiam, fishball, kwek-kwek at iba pa. Ayan, nakapamili na nga tayo ng mga meats. Ayan, lalagay natin sa ref yan. Ayan. Tara, let's. Bilang isang mamamayan, paano ba natin may papakita ang pagmamahal natin sa bayan? Hindi lang ito sa bayan ng Solano, kundi sa pangkalahatan. Una, paano mo nga ba ito gagawin? Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamamayan nito. Yun bang simpleng pagsunod sa mga otoridad at patakaran ng inyong lugar? Pangalawa, ang paggalang kanino man. Ang paggalang sa mga tradisyon, paniniwala, kultura at relihiyon, lalong-lalo na sa lugar na iyong kinalakihan. At panghuli, pagmamalasakit sa kapwa. Yun bang simpleng pagtulong sa kapwa sa mga nangangailangan? Kung hindi man natin sila matulungan financially, magbahagi tayo sa kanila ng kaalaman nang sa ganon ay kakayanin nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Maidagdag ko lang no,
Sa mga magulang na katulad ko, ibigay natin ang ating buong suporta at tamang paggabay sa ating mga anak. Tungkulin natin na maging mabuting huwaran sa ating mga anak. Ang pag-aralin sila sa magagandang paaralan. Siyempre, hindi natin hahayaan na hindi mapag-aral ang ating mga anak dahil tanging edukasyon lamang ang magiging sandata sa mga laban nila sa buhay tungo sa tagumpay. Andirito pala tayo ngayon sa Solano Bayambong Bypass Road, ang katatapos lang na proyekto ng gobyerno. Ito ay may habang 6.2 kilometers mula Barangay Rojas, Solano hanggang sa Santa Rosa, Bayambong. Vice versa. Kailangan mo magdoble ingat dito dahil itong crossing na to ay accident prone area. Itong daan na to ay papuntang Quezon, Nueva Vizcaya, all the way to Cebu, Nueva Vizcaya. At itong bypass road na to ay lalabas doon sa may diversion sa may Bayambong. At dito mo makikita ang napakagandang view ng Mount Palali. Home. This is where all started. Sa bawat araw na lumipas ay lalo kong nare-realize kung gaano ko namimiss ang kasimplehan ng aking bayan. Bawat sulok nito ay nagtataglay ng isang piraso ng aking kasaysayan. Pero ito sinisigurado ko, kahit saan man ako magpunta, saan man sulok ng mundo, ang puso ko ay laging mananabik na makita ka muli, aking bayang Sinilangan. Ako nga pala si Marquisa. Hanggang sa muli.